Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay! Magandang araw Marinduque, magandang araw sa lahat ng ating mga kabarangay, isang malusog at ligtas na araw sa bawat isa sa atin at sa lahat ng ating taga-subaybay. Muli naririto naman po ang ating palatuntunan, ang programa na kung sa magatampok na mahalagang mga usapin na may kaugnayan sa ating mga barangay at ito po ang Aksyon Barangay. At muli ako po ang inyong makakasama, ang inyong kabarangay, Ka Adrian Rosales, dito na po sa panibagong edisyon ng ating palatuntunan, ang Aksyon Barangay. Ayan, magandang araw sa lahat po ng mahigit 200 barangay dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Magandang araw Marinduque, magandang araw sa lahat ng ating mga kabarangay sa bayan ng Buwak, bayan ng Mugpog, bayan ng Santa Cruz, Torrijos, Buena Vista at dyan sa aming bayan sa bahagi po ng Gasan. Ano po? At malugod po nating welcome pong muli ang lahat ng ating mga kababayan, ng ating mga kabarangay, maging sa lahat po ng ating mga kabarangay na ngayon ay nasa labas ng ating lalawigan, maging ang ating mga palagian taga-subaybay sa iba't ibang bahagi ng ating mundo na talagang masugid na sumusubaybay sa lahat po ng mga programa ng Marinduque News Network. At ganoon din, binabati po natin na magandang araw ng Miyerkules o ang bilis ng araw, ano? How many days na lang ay Pasko na at muli nagpapaabot din tayo ng pagbati ng advance Merry Christmas sa lahat ng ating mga kababayan. Ngayon pong araw ng Miyerkules, ikasampu sa buwan po ng Nobyembre 2021. Ayan, at tayo po na mapanood live dito lamang sa Marinduque News Network at sa Lucky 7 Channel 3, sa mga telebisyon, sa mga bayan po ng Gasan, Buwak at Mugpog. At ngayon pong araw pong ito, muli po tayong magsama-sama sa panibago na naman pong edisyon ng ating palatuntunan. Ano po, programa na kung saan ay tumatalakay sa mga mahalagang usapin sa barangay. May mga tinatalakay po tayo kung may mga issue na dapat talakayin, kung meron po tayo mga dapat papurihan, kung may magagandang mga gawain sa ating mga barangay at mga proyekto. Dito lamang yan sa ating programa ay ating pong apag-usapan. Sabi nga ni Isa Marinduque ay apag-irguhan natin. Ano po? Ayan, at sa mga kababayan po natin na may mga inquiry, may mga katanungan po kayo, or mayroon po kayong mga gusto pong ipaabot na mga suggestion, o mayroon po kayong gustong ireklamo. Ayan po ang ating hotline number. Makikita nyo sa ating monitor ng ating telebisyon o sa inyong Facebook. Ano po, pwede po kayong magpaabot ng inyong po mga mensahe po dyan. Kung may mga barangay naman po kayo na gusto po nyong i-guest natin sa ating palatuntunan dahil may nakikita tayo magagandang mga gawain ang inyong mga opisyal o may magagandang mga proyekto na hindi po natatampok, hindi nalalaman ng ating mga kababayan, pwede po natin niyang mapag-usapan dito sa ating palatuntunan. Kung mayroon naman po kayong gustong linawin sa inyong mga barangay official, pwede rin po natin yan dito na pag-usapan sa ating programa. Okay, ngayon, hindi na natin patagalin, ano? At, pero bago lahat, bati muna natin ang lahat na may mga birthday. Happy born day sa lahat na may mga birthday po ngayon. Mga anniversary, ano? Anong mga anniversary yan? Anniversary man yan ng inyong pagsasama, ng inyong kasal. Huwag lang paghihiwalay, ha? At baka mabarangay kita niyan. Ayan, at ganun din, binabati pala natin ng belated happy birthday ang ating Speaker of the House, Congressman Lord Alan Velasco, sa kanyang kaarawan kahapon, tama ba? At kasabay din yan yung naging kaarawan naman ng ating late Governor Carmencita Reyes kahapon din po yan. Sa lahat po ng mga may birthday ng November
ayan, ay happy birthday. At binabati ko na rin pala ng advance happy birthday ang aking tatay. Ano yan ay bukas, November 11, si Tatay Martin Rosales. Ayan, at binuna ko na at baka makalimutan ko mamaya. Hoy, wag na natin patagalin. At ngayon po meron tayong panauhin dahil ngayon po ay Miyerkules. Ang schedule po natin ngayon na barangay ay isang barangay mula po sa aming bayan sa Gasan. Ano po? At ngayon po ay kasama natin ang isang magiting na punong barangay na talagang sa serbisyo publiko ay hindi manatawaran. Ano po? At yung kanyang barangay ay talagang hitik ng kasaysayan, hitik na magagandang mga pasyalan. Ano po? At syempre po ay talagang marami pong programa ang ating pong malalaman po ngayon dyan sa kailang barangay. Ano po? At ngayon po ay atin na pong wini-welcome sa ating palatuntunan ang ating punong barangay mula sa Barangay Pinggan sa bayan po ng Gasan, si Kapitan Danilo Dani Apostol. Welcome to our program, Action Barangay Cup. Magandang araw sa iyo. Magandang araw din po. Ayan. Kap, medyo lakas-lakasan ang boses. Okay po. Si Kap daw po ay medyo naninervyos. Oo. At makikita siya ngayon ng ating mga kabarangay at ng ating mga kababayan. Kap, unang tanong, sino ba si Kapitan Dani Apostol? Ako po si Danilo Largado Apostol, punong barangay ng Pinggan. Ako po ay nakapagtapos ng Associate Marine Engineer sa Piatti University. Ako rin po ay nakapagtrabaho ng 3 years. Ako po ay nagbarko. At ganoon din po ang aking mga anak na sa kasalukuyan ay andun din sila. Tumulad sila sa akin. Ganoon din po sa aking mga kabarangay na binabati ko po ang aking mga kasama, ang aking mga kasama sa sanggunian. Lalo tigit po si Ma'am Carla MJO at ang aking mga kaibigan na mga kapitan na nanonood ngayon. Sana kayo naman sa sunod. Batiin din natin ang ating mga opisyal ng ating pamahalaang bayan, Kap. Ganoon din po sa ating minamahal at ginagalang na Mayor Vic Laulim. Ganoon din po ang Vice Mayor Yudel Sosa. Ganoon din po, lalo tigit po, si Pangulong James sa Liga ng Bukal sa buong Marinduque. Liga ng mga barangay. Liga ng mga barangay sa buong Marinduque. Ganoon po kay Balado, yung aking kasamahan na talagang kahit saan. Ganoon din po kay Efren Ricanya, yung aking mga kapitan ng mga kasama. Ganoon din po kay Kapitan Reigns, kay Paikot, kay Kapitan Soberano, kay Kapitan Sadiwa, kay Kapitan minsan ay nalilimutan ko na. Ako medyo parang sige, i-general na lang natin. Okay po. Opo, lahat po ng mga kapitanis sa buong Gasan. At baka may magandang hapon po sa inyong lahat. Opo. Magtampo. At binabati ko pala special greetings sa ating napakasibag na opisyal ng ng DILG, si Ma'am Carla Go. Ayan, magandang hapon, ma'am. At eto na, kasama natin yung isa sa top 10 na barangay sa inyong bayan diyan sa Gasan. Ayan. At napakinggan natin si Kapitan pala ay isang mandaragat, ano man tawag doon? Hindi man mandaragat, seaman. Yeah. Oo. At sabi daw pag mandaragat ay mangingisda, So siya po ay isa pong seaman at ngayon ay kumakatawa naman bilang nasa serbisyo publiko bilang punong barangay. Kap, medyo nakapagtataka lang at napili mo nung nakaraan pong mga araw o nung ating mga nakarang episode dating Chief of Police, kayo naman ay isiman. Ano bang meron at napili niyong maglingkod sa ating barangay? At ilang termino ka na ba bilang Kapitan, Kap? 2 termino na po ako ngayon. 2 termino. Opo. So masaya ba mula sa pagiging seaman ngayon ikay Kapitan? Kahit di po ako naging kapitan ng barko, ay kapitan po naman ng barangay. Okay lang naman. Magaling masagot, parang sa showbiz, si Kap. Sa bagay, talagang ito'y bahagi po, basta po patungkol sa paglilingkod o serbisyo publiko, talagang masaya. Kap? Opo. At siguro, bago natin itanong iba't ibang mga proyekto sa inyong mga barangay,
Teka ha, batiin muna natin yung nanonood po ngayon. Si Mark Ordiliano nanonood at si Rosalia Ravino, magandang hapon. Kumusta po sa lahat? Ayan, tinatanong patungkol sa ASF. Mamaya natin sasagutin yan. Si Glenda Villaruel Almonte, binabati ang batch 87 sa Ipil Barangay High School. Talagang pati pagpapabati. Sige po, pwede naman kayong bumati sa ating palatuntunan. Ayan, Kap, ipasyal muna natin yung ating mga kababayan, yung ating mga nanunood. Kung nasaan po ba ang Barangay Pinggan, gaano ito kalaki, at para alam nila kung nasaan ang Barangay Pinggan. Ang Barangay Pinggan ay isang maliit na barangay na matatagpuan sa tabing dagat ng Southern Marinduque. Ito ay sa kabarangay sa bayan ng Gasan na may 7 kilometro ang layo mula sa timog ng poblasyon. It has the Ito, adjacent barangay in the mainland and boundaries such as Barangay Bonayo in south, Barangay Dawis in southwest, and Barangay Bakong-Bakong in the northern part of shorelines, Tablas Street. In the west, it has an area of 3.29 kilometer. Ayan. 3.29 square kilometers. Oo. At doon po sa mga kababayan natin, pakipakita nga, Santino, sa ating monitor, yung island, oo. Dahil ito po sa mga kababayan natin, bukod po sa tabing dagat, ito pong Barangay Pinggan, ito rin po ang nakakasakop doon sa 3 island. Opo. Ito po yung island ng Gaspar, Melchor, at Baltasar. Tama po ba? Tama po. Yung pagkakasunod-sunod, yung Tres Reyes Island na tinatawag. Opo. So, ilinawin ko lang sa ating tagapanood, hindi po ibig sabihin, ito pong Tres Reyes ay dahil isinunod po sa mga dating opisyal ng ating pamahalaan. Ano po? Ang ibig sabihin po ng Tres Reyes ay 3 hari. Ano po? 3 kings. Kaya nga po ang pangalan nito ay Melchor, Gaspar at Baltasar. Ayan. 3 kings ang ibig sabihin ng 3 hari. Kap, ano po ba talaga? Kasi ngayon po ay maraming nagtatanong, anong ganda ng tubig sa area ninyo, talagang napakalinis, ano po? Opo. Para malinawan ng ating mga kababayan kung gaano kaganda. Ano ba ang pinagmulan muna ng Barangay Pinggan? Para malinawan, ito, education din ito, at para alam din ng ating mga kababayan, ano ba talaga ang pinagmulan ng Barangay Pinggan? Dahil kahit ako, ang alam ko po, Kap, dahil doon sa nakuha na plato doon sa inyong barangay. Pero behind that ay mayroon pa pala talagang totoong istorya kung bakit Barangay Pinggan ang inyong barangay. Go ahead, Kap. Okay. Ayon sa mga lokal na tao, ang mga kakaibang pangalan ng barangay ay nagmula sa mga chitons na isang primitive mulusok na masaganang matatagpuan sa mga bahura ng lugar na noong panahon na iyon. Tinatawag ang mga lokal na tao ng mga chitons bilang pinggan-pinggan. Ayan. Dahil ito po ay Kap, i-correct lang kung ako'y mali. Dahil ito pong Chiton Smolos ay kurting pinggan. Opo. Kaya siya ay pinggan-pinggan. Nakikita natin sa screen ngayon. Ang tawag dito ng mga lokal na mga sinaunang tao sa inyong barangay ay pinggan-pinggan. Opo. Ayan. So, ang original palang pinagmulan po nitong Barangay Pinggan ay hindi po yung plato. Ano po? Before pa natagpuan yung mga plato sa inyong barangay, ay mayroon na po talagang pangalan itong pinggan-pinggan, which is ito po yung tinatawag na tawag dito na mga chitons na mollusk, ito po yung isang uri po ng shellfish ba? Tama ba ito? Parang shellfish? Opo. Oo.
na parang pinggan ang hugis niya, pero medyo pahaba. Medyo pahaba. Oo, parang bandihado. Opo, bandihado. Oo. At doon nagsimula, kaya tinawag, dahil marami daw po sa lugar ng area na ito ng Barangay Pinggan, na ganito nung una. Pero hanggang sa kasalukuyan, ayon doon sa mga lokal dito, meron pa rin ganyan doon, na nasa mga batuhan, sa mga bahurahan. Ano po. Opo. At yan po yung original na talagang pinanggalingan itong Barangay Pinggan. Pero nung 1980, Kapitan, ano po yung natagpuan nga nung 1980? Noong September 1980, isang makasaysayang pangyayari ang nilathala sa dagat, pagitan ng Barangay Pinggan at ng Sitio Pulo sa Gaspar Island, sa lokal na kilala bilang Puntod. Isang hapon, isang lokal na mangingisda mula sa pulo, ang nangangalang Antonio Rolyoque, ay hindi sinasadyang makakita ng mga manininda ng China, paninda ng China, na maayos at masalansan sa ilalim ng dagat, na may lalim na 20 talampakan ang lalim. O ito Kap yung ito yung isang mangingisda na nakasisid nitong isang lubog na galyon. Opo. Diyan sa inyong area na ito nga po do sa ating mga kababayan, ilang artifacts po nito ay naandyan ngayon. Ayan, nakikita natin sa screen. Ilang artifacts na ito ay naandyan ngayon sa ating National Museum dito sa bayan po ng Buwak. At yan po mga pinggan na yan ay dyan nakuha sa pagitan ng Barangay Gaspar na yan. Unang island sitio, island ng bahagi ng Barangay Pinggan, yun yung Gaspar. At ito nga po ay hinukay sa buhanginan at doon po nakita yung mga kayamanan. Bukod po sa pinggan, ay meron po mga plato, tasa, mga platito, at iba pang mga banga na natuklasan sa nasabing area. Na ngayon nga po ay pinipreserve na yung ilang mga bahagi po niyan dito sa ating po National Museum. Ayan. At ngayon, malinaw na po na hindi po yung nakuhang plato, dahil hindi lang naman po plato yung nakuha doon. Ang nakuha din po doon ay may mga platito, mayroon po mga banga. Kaya hindi po ang pinanggalingan po ng Barangay Pinggan na pangalan ay yung pong nakuha doon ng mga artifacts. Kundi yun pong originally, yung pong mga lokal na tao po doon ay may talagang pangalan na o pagkakatawag dahil nga po dyan sa shellfish na yan, mollusks na yan na pinggan-pinggan na tinatawag po nila. Ayan. At napakaganda na nalalaman natin sa magitan ng ating programa yung mga istorya ng mga barangay na ating itinatapok sa ating palatuntunan. Hindi lamang ito paghahayag ng mga programa ng ating pamahalaan, kundi na-educate din tayo doon sa mga kasaysayan ng mga barangay na ito. At ano ba ang pangunahing kinabubuhay, Kap, doon sa inyong barangay? Matanong ko lang po. Pangingisda po. Oo. Meron din ba kayong agricultural sa area? Meron din po. Kasi Opo. medyo ang inyo palang land area ay nasa 328. Oo. Po. Ilan ito? 328. 328 hectares. Oo. Sante, okay na yung ating audio? Oo. Ayan. Sige. At i-adjust lang natin. 328 hectares. At meron kayong population na umaabot ng 1,000. Ito voters lang. Voters, 1,672 voters. Voters. At may population kayong 2,724. Opo. Tama po ba? Yun sa record na hawak din natin dito. Opo. At ang inyong pangunahing ikinaubuhay sa inyong barangay ay yung pong pangingisda. Pangingisda. Oo, dahil kung naghahanap po kayo ng sariwang-sariwang mga isda, mga isdang bato, mga isdang... dami doon. Oo, yun po mga primera na isda kung tawagin. Ay, sabi ko nga, dyan lang kayo mapunta sa pinggan. Yung mga pulahan. Oo, at ako naman ay talagang, ang target ko lagi pinggan. Pinggan na luto na yan. Oo, nagaling ang isda sa Barangay Pinggan. Napakaganda po sa ating mga kababayan. At ito pong Barangay Pinggan po ay... talagang may yung geographic location nito ay talagang malapit po sa dagat at may mga pangunahin nga po ditong kinabubuhay itong pagdadagat at
sa ngayon po ay parang ito na rin po ay tinitingnan na rin yung turismo. Ano, Kap? Opo, tama po yun. Isa na rin po sa tinitingnan po dito na magiging source din po ay yung turismo. Ayan, napakaganda po nung area na yan. Talagang diving site din po ito. Opo, Kaya nga ngayon po may mga programa ang ating pamahalaan to preserve the islands of the Barangay Pinggan and also the coral reef, ano? At may mga programa din diyan ang pamahalaang barangay para nga maprotektahan po ito. Kap, sa ngayon meron kayong 38 na ilan itong inyong meron kayong ilan po itong inyong halal. Yung regular na halal pala ito, kasama na yung SK Maysham. Nasa 38 ang inyong... Lahat-lahat po. Lahat-lahat na. Opo. Kabilang na yung inyong lupon. Ano po? Opo, kasama po. Oo, dahil medyo... Paano, Kap? Alin, ito po bang Barangay Pinggan? May separate po ba na sitio ito? Ito palang Gaspar? Kasi nakikita ko po, pag natatanawan po natin, ay parang may mga nakatira po dito. Doon po sa Gaspar ay kasamahan po ng sa mainland po yan. Isa lang po yan. Pero meron Sitio pong... Gaspar lang. may sitio. Sitio po Sitio ito. Gaspar po. So, ibig sabihin, merong naka-assign na kagawa dito. Meron po. At, Kap, ano po yung mga... Kasi ito po, nakikita nga natin na bukod po sa magandang tanawin ng Barangay Pinggan, ay nakita natin na marami pong umuusbo ngayong infrastruktura dito o mga project. Ano po ba yung mga ongoing project natin ngayon dito sa ating Barangay Pinggan? Ang ongoing project ko po ay yung rehabilitation of waterworks system, source of project, provincial fund. Ito po yung binigay po sa akin ni Bukal Len Angeles. Ganun din, kasamahan din po niya si Governor Velasco. Yan po ang nagbigay sa akin po ng project sa waterworks system. Target beneficiaries, constituent. Yun po. At ito po ba ay nasimula na po o paano po ang... Sa Monday po ay magsisimula na po sila. Oo, pero naka-award na ito sa inyo. Opo, naka-award na po. Pumunta po sa akin yung Engineer Soberano. Pinabati ko rin po. Mayroon ba tayong target na budget dito? Magkano po yung na-download sa inyo? Sa akin pong pagkakalam ay humigit kumulang sa 600,000. Doon po. Pero meron na po kayong existing na patubig. Meron na po. Meron na po. Ito lang yung improvement. Opo. So, napakaganda nito sa isang barangay, napakahalaga bukod sa kuryente at mamaya, ang alam ko, pati sa kuryente, meron din kayong project. Pero ngayon, nabanggit niyo sa patubig, napakaganda nito sapagkat napakahalaga ng tubig sa isang barangay. Sabi nga, pagka ang isang barangay may maayos na water system, ay tandaan na umuunlad ng isang barangay. At isa pa sa nakikita natin ngayon ay yung mga tapos na mga proyekto po ninyo, laki ng improvement do sa mga nakaraan na pagpasyal ko diyan sa inyong barangay. Ano po ba yung mga finished project na ngayon ay napapakinabangan na ng ating mga kabarangay diyan sa inyong barangay sa Pinggan? Ito po ay construction of evacuation center, multipurpose hall. Source po ng project ay galing po ito sa provincial fund noong 2017. Ito po ay galing kay Nanay Carmen Zita Reyes, yung namayapa nating gobernador. Ito po ay ang budget po nito ay nasa 4 million. Kaya alam ko po 'yan dahil lagi po siyang pumupunta sa amin sa Barangay Pinggan at binibisita po niya yung pinapagawa niyang project sa aming barangay. At bukod po dito, ayun po bang mga lote po ninyo ay talagang pag-aari na ng inyong barangay? Opo. Kasi may nakita po ako dito sa inyong mga dokumento na mayroon pong na-donate sa inyo na lot na 100. Parang sa sa health center, po? Sa health center po 'yan. Oo, na 200 square meter. Opo, yun kay Rosalina de Jesus Putranon. Oo, at talagang sumasaludo tayo sa mga ganitong mga kababayan natin na willing na mag-donate para sa kapakinabangan ng kanyang mga kabarangay. Sana marami pang mga ganito na mag-donate na mga pagtatayuan ng mga proyekto ng ating pamahalaan o yung mga
building na kung saan ay pakikinabangan ng mas nakararami. And also, yun po bang health center nyo ay tapos na, Kap? Tapos na po, tapos na. Mayroong magkano po ang naging budget nito? Mayroon po ba kayong idea? Ang pag-aalam ko po dyan, ang budget po nung itinayo yan ay 1.2 million. Yun po. So, ito na rin po yun. Nagamit na po ba natin ito nung magkaroon tayo? Siguro, doon sa ating mga kababayan, nagatanong, isa rin sa nakaranas talaga ng hagupit ng pandemya, yung Barangay Pinggan, nakaranas din kayo nung tinamaan ng COVID yung ilan nating mga kabarangay dyan. So, ito po ba ay nagamit natin ng maayos itong ating barangay facilities na ito, yung health center natin? Opo, nagamit po yan. Ginawa po namin isolation yan. Oo. Yan, po. So, napakaganda na may mga ganito sapagkat sa panahon nga ng mga emergency ay nagagamit. Ito po ba, Kap, dahil sabi nga po niya, ang inyong barangay ay isa po sa tabing dagat, meron na po ba kayong evacuation center sa ngayon? Meron na po. Oo. At pagka dumarating po yung sama ng panahon, nagagamit po na po ba natin ito para sa mga lumilikas nating mga kababayan? Opo naman, marami rin pong lumilikas sa aming evacuation center. At Kap, marami rin po tayong mga nakikita dito na mga improvement. Actually, nakita ko po sa inyo nung napapasyal po ako na ang ganda't kitang-kita ng buong paligid. Hindi dahil hawang-hawan, kundi kitang-kita na ninyo dahil nagulat ako. Pati pala yung pagparada ko, kitang-kita dahil installed na pala kayo ng high definition CCTVs. Opo. Kailan po nyo ito na-purchase, Kap? Itong CCTV ninyo? Noong 2020, Barangay General Fund po. At hindi po niya tatanong, mga kababayan, ang Barangay Pinggan din po, ang kauna-unahang barangay, isa sa kauna-unahang barangay na kinakitaan ko nung kalalabas pa lang ang chariot. Opo. Bumili po kami niyan. Sabi ko, galing naman itong barangay na ito at meron silang sariling barangay patrol, yung chariot. Kasi yung ibang mga barangay noon, ang nakikita ko, ang pinag-atsaga nila yung mga lumang mga multicab noon pang una. Tapos kayo po yung nagkaroon ng chariot na ganito. Ito po ba ay isa nang galing? Kasi alam natin ngayon, may mga chariot na donated na ni Congressman. Po? Pero itong sa inyong ito, before pa nagkaroon halos, parang nagsisimula pa lang itong pagbebenta ng chariot, meron na kayo, nakapag-purchase na kayo. Kailan po ito na ninyo nasimula, na-purchase at yung source of fund po ba nito ay galing din sa barangay mismo? Oo. 2020 po, yan po ay barangay supplemental. Barangay supplemental, Opo, 2020? Opo. So, kayo po ay talagang, ito po ay pondo na galing mismo talaga sa inyong barangay. Opo. Oo, hindi ito donated na Hindi man po. provincial government. Hindi man po. Oo. So, nakakatuwa na may ganito. Kumuha pa rin ba kayo, Kap, nung galing kay Congressman o Hindi na po. hindi na? Kasi Opo. meron na kayong isa. Meron na po kaming, wala kaming panggasolina. Po, sa katotohanan, mga kababayan, ayan, ang totoo po kasi ganito. Pag dami ng sasakyan, ay pagdami ng maintenance. Oo. So, sabi nga ni Kap, hindi na rin siya kumuha. Hindi naman ibig sabihin ay ayaw niya doon sa binibigay ni Congressman at saka ni Governor. Ang ibig sabihin po ni Kap dito, meron na po silang existing na sasakyan na baka naman at the end of the day, mamroblema naman sila sa maintenance at saka sa krudo. Aminin natin totoo, pagka ang kababayan natin nakakita ng maraming sasakyan, ay marami nagapanghiram, at hindi naman sa natin ating mga kababayan, syempre, naisasakyan naman ng gobyerno, hindi naman pwedeng ipagdamot yan, kanya lang ay talagang medyo alam naman natin ang katotohanan na pagdating sa maintenance, yun ay kinakailangan dumaan din sa supplemental budget. Opo. At minsan pag hindi naka-align yan, kaya po maraming mga sasakyan ang makikita natin ngayon na nakatenga, mga service ng mga barangay, ng ibang mga government agencies, dahil pag nagkaroon po ng trouble, nagkaroon na po ng sira, at kinakailang i-maintenance at hindi po nakasama doon sa supplemental budget, napapabayaan na natetenga na hanggang sa, nasira na at nabulok. Pero kay Kapitan, nag-usap nga po kami nung nakaraan, sabi ni kung ako'y kukuha pa, baka hindi na namin matugunan, lalong mas malaki ang problema, mapabayaan namin yung mga sasakyan na yan na supposed to be ay dapat ay magamit ng maayos ng ating mga barangay. Ayan. At nakakatuwa, Kap, na may ganito kayong mga project sa inyong mga barangay na ngayon ay napakinabangan na rin po
ng ating mga kababayan. Teka, tatanungin din lang natin kasi nakakapag-purchase kayo ng ganito na mga project. Siguro ang tanong gaano ba kalaki ang income ng inyong barangay at nakakaya ninyo na bumili ng ganito? Oo. Siguro mayaman ang barangay Pinggan. Siguro may perlas diyan sa barangay Pinggan. Oo, Kap. Ano ba at gaano ba kalaki yung pong inyong era na ngayon po kung tawagin ay nata? Nasa 3 million. Basta na yun? Ayan. 3 million. 3 million 44,000. Ilan ba? 3, teka ha? Meron ako hawak ko ito. Mga 3.2 ba? Oo, 3.2. Ganyan. Ayan. Ito po yung talagang era lang po ninyo. Wala pa po dito yung ibang mga assistant. 3,444,358. Ayan. May hawak po tayo dito. Binigyan tayo ng kopya. At ito ay ito po yung isang buong taon yung cap na budget. Ano po? Opo. At dito sa 3 million na ito, nahati-hati po kasi ito kung saan nanggagaling, yung meron silang income dito from tax revenue, barangay tax revenue, barangay clearance, waterworks. Hindi ko naabanggitin kung magkakano yon. At baka magulat kayo sa hindi sa sobrang laki sa sobrang liit. Oo. And syempre may mga download din na mga budget dito from the national government, tama ba? Oo, may mga download din ng mga budget na nagagaling din siyempre sa ating national government. And also, ito na yung tanong dahil minsan, ito ang tanong lalo na pagka katulad ng Barangay Pinggan Cup, pagka nagkakabagyo ay talagang kayo nakakaramdam ng hagupit ng bagyo at talagang kinakailangang ayudahan ninyong inyong mga kabarangay. So, magkano ba ang talagang budget lang para sa mga ayuda sa mga disaster? Dahil kung 3,444,358 lang ang inyong nata o inyong IRA. So ang alam natin diyan 5% lang 'yan ang napupunta sa calamity. Kung ito ay 5%, tama ba itong computation natin? Almost 160,000 lang. Opo. Oo. Yung naka-allocate doon sa 5%. Opo, Tapos 5%. hahatian pa yun sa 70. 70. Yung 30% ng 160,000, gagamit ba tayo ng calculator dito? Para maintindihan natin. Sa ating mga kabarangay dyan sa Pinggan, para maintindihan ninyo, dahil baka inapaghanapan nyo si kapitan kung saan napupunta, ay ganito lang po pala kalaki yung naka-allocate ayon sa batas, ay sa 160,000, times, ilan yan? 30%. Oo, times 0.03. Oo, 30%. Nasa 40,000. 40,000 lang ang supposed to be nakaalat para doon sa mga tawag dito, ayuda ba? Hindi. Yung quick response. Yung quick response, yung paunang ipamimigay sa inyo ng inyong barangay official sa, kumbaga, pamatid gutom, lalo na kung tinamaan tayo ng kalamidad, nasa 40,000 lang ang naka-allocate sa inyo in 1 year, sa loob ng 1 taon. Kaya yung sosobra doon, may naabot pa sa inyo ng mga sumusunod, ay saludo na tayo sa inyong kapitan. Dahil magaling, madiskarte ang kapitan ninyo. Dahil sa totoo, yung 40,000 sa loob ng 1 taon, paano pagkakasyahin? Sa 40 pesos ang kilo ng bigas, kung sabihin natin sa NFA ka makakuha, baka makuha natin ng 20, ay kung ang inyo palang populasyon ay 2,000, i-divide mo, ay talagang hindi maabot baka kahit 1 buwan, hindi maabot yung 40,000. So, kaya nga, nais natin ito ay paintindi sa ating mga kabarangay na kung hindi po magaling ang inyong kapitan, ay wala talaga kayong mga tanggap. Baka isang noodles lamang at isang stick na kape. Yun lamang. Kaya nga ito, gusto ko maintindihan din po ito. Hindi sa pinagatanggol natin ating mga barangay official, kundi inapaintindi natin na yung pong iba pang nakakarating sa atin sa magitan ng effort na din ng ating kapitan. Andyan po, pag ubos na yung naka-allocate diyan, doon na lalapit ang ating kapitan sa ating munisipyo at minsan po ay sa ating pamahalaan panlalawigan. At minsan, kumukuha na rin tayo ng mga donasyon. Tama ba, Kap? Tama po. May mga donasyon. At siguro naman, wag naman yung kasubrahan ng paghingi, ha? At baka ang nahingan pala ubos na ay yung laging anak ni Kapitan na nagbarko din yata.
Totoo po. Opo. So, yan po yung inapaintindi natin sa ating mga kababayan na ang kagandahan po nito, Kap, pag masipag po ang kapitan, kahit hindi po kalakihan ng pondo, ay talagang marami pa rin project. Opo naman. Oo, yun Opo. nga ang inapaliwanag din ng DILG. Sipag lang. Oo, na pagka nandyan, ang ating pamahalaang nasyonal, ang ating pamahalaang panlalawigan, talaga may mga pondo naman. Kaya lang kung hindi po magiging masipag ang mga opisyales, hindi rin makakababa sa atin yung mga proyekto na yan. Opo. At yan yung ating pong pinapakita po sa ating palatuntunan kung saan gusto nating ma-recognize din ng ating mga kabarangay na hindi rin po basta-basta ang tawag dito, ang trabaho ng ating mga public official. Kaya ako ay natutuwa dahil ngayon ang laki ng improvement ng ating mga barangay officials o ng ating mga barangay dahil nga po sa effort na din nitong ating mga namiminuno sa ating mga barangay. Kap, tanong ko rin lang magkano ba ang honorarium? Hindi po sweldo honorarium po ang tawag doon po sa natatanggap na pakonsuelo doon sa mga elected barangay officials at saka sa inyong mga volunteers. Magkano ba ang sweldo ang honorarium ni Kapitan? Ako po ay 6,600. Oo. Ang honorarium ko po sa isang buwan. Ayan, 6,600. Kap, ito po ba ay aprobado ng sino po ba nag-a-approve dito? Dahil yung ibang mga barangay, mas maliit. Meron ako na interview, 3,500 lang po yung honorarium nila. Ito po ba, sino po nag-a-approve ng inyo pong salary? Oo, ang budget po ba? Opo, budget. Nasa budget. Ayan, at hindi rin naman po basta-basta yung trabaho ni Kap. Dahil sa totoo lang po mga kababayan, pag laki ng nasa sakupan mo ay pagdami din ng iyong mga problema, lalo't may island barangay ka at paano mo ito na monitor. Kap, isa rin po sa tanong natin, ano po ba yung mga special projects po nyo ngayon? Balikan ko lang yung mga proyekto mula sa napag-usapan nating budget. Magkano po ba ano po yung mga special project ninyo sa inyong barangay ngayon? Yung dati pong special project ko, yung sewage dryer, at saka solar-powered pressure, solar lamp, facing boat, solar lamp for household, sewage modules and materials, ceramic filter. Yan po ang aking yan po ay source ng project ay Department of Science and Technology, DOST Fund. Target beneficiaries, Gaspar Island constituents. Samahan ng mga maliliit na mangingisda sa Gaspar. Kap, ito po bang bakit po kayo merong sewage dryer? Meron na po ba kayong proyekto na sewage o pagtatanim ng sewage sa inyong barangay? Opo, sir. Sila po ay nagtatanim dito sa Gaspar. Meron din po sa mainland na nagtatanim po din sila ng sewage. At nakita ko rin po doon sa inyong project na ito, meron po kayong magandang toilet sa Gaspar, meron po kayong mga solar system po doon sa Gaspar. Sino po bang beneficiary po nito? Yung sa toilet po ay galing po yung kay Nanay Carmencita. Pero ang gumagamay po ba nito ay yung mga mamamayati doon o yung mga turista na tumatawid sa inyo? Ay yung mga mamayan at turista, magkasama po. Ayan. So, sa ating mga kabarangay, ayan, nakikita po natin, yan yung public CR. Yan po ay nasa Gaspar, at yan ay funded pala ng national government. At ang Gaspar po kasi ay isa po sa dinarayo na po ngayon ng ating mga kababayan do sa mga late juniors po natin na ngayon na po nakapanood. Ang Barangay Gaspar po ay isa sa napakagandang pasyalan. Kung kayo po ay gustong maligo, family bonding, mayroon po kayong date sa gusto nyong i-date, ay maganda po diyan ang overlooking po at yung pong ang ganda po ng background at yung main island makikita po niyo ang linis po ng tubig. Ayan, lumalangoy pa ang aming kasama sa Marinduque News. Talagang kitang-kita yung ilalim So, ganyan po kaganda, crystal clear yung tubig at napakalapit lang po niyan sa ating mga kababayan. Isa po ito sa tinatarget din po ng Department of Tourism
na talagang i-develop at i-promote itong hindi lang po itong Gaspar Island may mga white sand pa po diyan at sa likod po ng Gaspar meron pa rin po sa ibang bahagi pa rin po ng pulo ay talagang napakaganda po nitong barangay mga barangay island na ito o itong mga Sitio Islands na ito ng Barangay Pinggan. Bago lahat, batiin po muna natin si Iya Seco, nanonood po ngayon. Pakibati po ng 63rd wedding anniversary ang kanyang magulang na si Tio Indong at Senay Seco. Ayan. At salamat sa manonood ha. Pakishare po itong ating talakayan ngayon. Ang ating pong guest ay ang barangay kapitan ng Barangay Pinggan sa bahagi po ng Gasan. Kap, bukod po doon sa seaweeds, ano pa po yung mga special projects po ninyo na may kinalaman naman dito sa ating turismo. Lalo na po dito sa area po ng tatlong island na ito. Ano po yung ginagawa ninyo ngayon na makakatulong po sa ating turismo? Okay, yung construction po ng magiging evacuation center, ito pong repair and maintenance ng covered court. Kasi sila po ay kung sakali na pwede silang sumilong. Kasi ang plano ko po ay pag nagbukas na po ang ating tourism sa sa Gaspar, diyan po sa sila para may ibig sabihin ay may sa covered court, sisilungan. may sisilungan sila. Dahil minsan po Tapos kumpleto po ang CR doon. May mga CR din po kami. Meron po kami talagang sa tourism po doon building. Meron po kami doon. Para po sa tourism yun. Opo. Yung sa phase 2 po. Opo. Itong sa phase 2 po, evacuation center, multipurpose hall, phase 2. Ito po ay source of project, municipal fund. Ito po ay galing kay Mayor Vicky Laulim. Ito po ay nakakahalaga po ng 4,100,000. Yan po ang budget niyan. Siguro po mga third week, ito po ay umpisa na. Dahil tapos na rin pong itong ibidding. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa aming mayor dahil nabigyan po niya ako ng isang covered itong evacuation center. Opo. At saan po ito planong ilagay nyo, Kap? Doon sa tagiliran ng aking barangay hall, doon sa katabi mismo, na para kung titingnan natin ay medyo malaki na, para parang munisipyo rin na rin ng pamalaang barangay ng Pinggan na maganda. Oo. Okay. At saka at the same time siguro kung yan ay malaki, pwede rin yan yung lahat ng mga tatawid natin dyan na mga turista. Pwede dyan muna sila mag-standby. Para mas safe, At alam na natin, noong pong wala pa po tayong pandemya, isa po sa dinagsa ng ating mga kabayan, ng mga local tourist natin, itong Gaspar, At napakalapit lang ito. Almost ilang minutes lang ito, Kap, pag pupuntahan natin? Almost 45 minutes. 45 minutes. Okay. Pag mabagal lang yung natakbuhin. Oo. At yan po ay inihahanda na rin ng ating pamahalaan na bayan, pamahalaang barangay. Na sa oras na magsimula na uli, mabuksan na, lumuwag na tayo, ay nire-ready nila yung ating turismo din dyan sa nasabing barangay. Napakaganda po, At napakalapit lang yan. I-compare nyo po doon sa ibang mga bayan na bago marating yung mga island, kung mag-island hopping ka, ay talagang medyo ubos yung isang araw mo. Pero dito, talagang may enjoy mo. Yung isang buong araw mo ay talagang siksik na siksik. Oo, at napakaganda, hindi ka na lalaki pa yung iyong expenses pagkatatawid ka ng bangka. Dahil malapit nga lang, Kap? Opo. At Kap, ano pa po yung mga plano po? How about po itong, dahil lahat naman po tayo nakaranas po ng nitong COVID, ano po ba yung, dahil kayo po isa sa tinamaan, ano po ba yung mga ginawa nyo measurement? Ano ba yung ginawa nyo na paghahanda at nung kayo po itamaan, paano nyo po ito na-resolba at natulungan yung ating mga kabayan na apektado nga ng COVID-19 sa inyong barangay? Nung pong may tinamaan po doon sa aming barangay, pina-isolate ko po sila, tapos
sila po ay nirarasyonan namin ng bigas. Kami po ay humingi kay Mayor. Tapos kami po ay nag-alat ng budget para po dyan sa mga pambili ng bigas. At meron din po na magagandang loob na katulad ni Ninang Magkamit. Nagbigay po sila ng cash. At yun po naman, yung cash na yun, binigay ko po sa aking treasurer. Namili po kami ng mga katulad ng mga luya, yung mga prutas, saging, lahat ng ng may vitamins pa po na Nakakalaga po yun ng 5,000 na ibinigay po sa amin. Ayan, at Thank you napakaganda very niyan much na inyong ginawa na. Sa ngayon po ay wala na po tayong kaso sa inyong barangay, ano? Wala na po. Oo, talagang maayos na po. Opo. At ayan, yun po yung naging programa po ninyo. Sa panahon naman po ng kalamidad, Kap, dahil alam naman po natin na pag ganito pong mga magatapos na, may mga hindi inaasahan tayong mga kalamidad. Paano nyo po ito pinaghahandaan? Pinaghahandaan po namin yan. Kami po ay nagpapalabas ng pag may mga kalamidad ay kami po ay talagang pinapalabas po namin yung pundo. Kasi may mga kanya-kanya pong pundo yan sa DIR po sa kaya kailangan lang talaga pag may kalamidad maabisuhan agad yung mga tao na lubikas dahil sa isang parte sa amin sa katulad namin na namumuno ay napakahirap din na yung iba ay lilikas yung kalakasan ng kaya napakahirap po. Kaya talaga may early measurement po kayo na ginagawa and evacuation na ginagawa or yung pong pag-i-evacuate sa ating mga kababayan. Yung po nga. Opo. Isa po sa mainit-init na issue ngayon, dahil hindi na rin kahabaan yung ating oras, yung pong regarding dito sa sa ASF, Opo. ano po yung ginagawa ninyo? Dahil alam po natin nakapagpa-meeting na ang ating pamahalaan lokal, ano po yung ginagawa ninyo? Kumusta po? May na-monitor na po ba kayo? O kung wala na pa man po, ay ano na po yung ginagawa niyong paghahanda para tulungan yung ating mga kabarangay, lalo na yung mga kababayan tayo na nag-aalaga sa kanilang backyard ng mga alagang baboy? Katulad po noon, nagpatawag po ang ating mayor para po sa ASF na kung saan nagkamiron po nga ng mga sakit ang mga baboy, ay bawat barangay ay binomonitor po namin at pati nakarehistro po yung mga baboy sa bawat barangay. Kasi kinukuha po yan ng MAU. Kaya nga po ako po ay nakikiusap at dahil sa mga sakit na laganap ng ASF ngayon, ay dapat po ay wag natin pong paligawin ang ating mga baboy. Pati yung mga sasakyan po sana, ako po ay nakikiusap, yung mga sasakyan na yung trambiya na dating nagsakyan ng mga hayop, ay wag na po sanang pakalakad-lakad pa para tapos i-disinfect po sana para makaiwas tayo sa mga sakit na lumalaganap ngayon sa ating mga baboy. Tama po, Kap, dahil yan din po ang aking natatanong sa ating mga kinaukulan, dahil alam na po natin na yung ASF ayon sa pag-aaral ay dumidikit yan doon sa mga goma, sa mga tsinela, sapatos, mga gulong, At lalo na kung yan, sabi nga po ninyo, yung mga trambiyan na pinagsakyan o posible pinagsakyan ng isang infected na baboy, ay pwedeng mayroon pa rin yan na namamahay dyan na virus o na bacteria at dapat talaga ma-disinfect yan. So, sa monitoring po nyo ngayon, kumusta na po? Malaking bahagi na po ba ng ating mga kabarangay na may alagang baboy ay nagparehistro na? Sa akin pong pagkakalam ay marami na po. Dahil kumukuha pa sila ng clearance sa barangay para makapagparehistro sa MAU. At sa ngayon, Kap, alam po natin na lahat naman po tayo ay kumakaharap sa ngayon magkapasko, talagang marami na kinakaharap po tayo. Pero sabi nga, hindi naman po hadlang yan para gawin natin yung ating obligasyon sa serbisyo publiko. So sa ngayon po, ano po ba yung mga solusyon na inyong ginagawa sa budget, sa community, sa calamity, sa pandemic at itong sa ASF? Ano po yung mga
mga plano po nyo na gawin para po mas may isa katuparan po ninyo ito tuloy-tuloy ang inyong serbisyo publiko? Parang ang konpo sana ay mag-budget para bigyan ng pundo kung saan pwedeng makakuha para naman maiwasan yung mga lumalaganap na sakit na ASF. Kaya nga po, yung mga tao po ngayon ay medyo malungkot po, yung lalo tigit yung may maraming alagang hayop, na kung saan ay nag-iisip sila, baka yung kanilang mga hayop ay tamaan, ay tapos ang laki ng gastos, tapos talagang dapat ay meron din ayuda ang mga gobyerno sa kanila para kahit paano ay maibsan naman yung kanilang mga masasamang loob na ay mahirap po talaga. Talagang sa totoo po, marami talagang nasa mananloob, Kap, dahil kumbaga marami tayong kababayan na inaasahan na ngayong Pasko ay kahit po tayo dinaanan ng pandemya ay medyo sasaya-saya dahil marami nag-aalaga ng baboy na nakalaan na sa Desyembre. Pan-December. Pan-December, mapambenta o kaya katayin at pagsalo-salunan ng ating mga kabarangay. Pero yun nga, medyo malungkot po ito at hari nawa nga ni po ay hindi na ito kumalat pa. Opo, tama at lang po. makaisa yung ating mga kabarangay dito sa mga measurement ng ating mga official At kung alam niyo na yung isang barangay ay infected na ay iwasan na po natin na maglabas-masok Tama po. At kung kayo naman po hindi maiiwasan, halimbawa ay nagalako ng isda na taga-Pinggan, kung mayroon man ay kung napapasok po kayo sa mga infected areas na apektado ng ASF, ay kayo na mismo ang mag-disinfect ng inyong mga sasakyan, ng inyong mga gulong, dahil ito po ay napakasimple na pakikibahagi, pero sa ganitong bagay, naiingatan natin hindi lang yung ating mga alaga, kundi yung pong alaga din ng ating mga kabarangay. Kap. Opo, tama po yun. At sana po ay maintindihan din ito ng ating mga kababayan, itong laban na ito ay hindi laban din ng ating mga barangay official dahil unang-una, Kap, ay kayo po talaga yung frontliners sa COVID-19, kayo din yung isa sa frontliners dito naman sa paglaban sa ASF. Dalawa po yan. Oo, dalawa yung nilalabanan ninyo. Kaya ang kailangan talaga natin ngayon ay pakikipagkaisa. Kung ano man yung magagandang mga proyekto ng ating barangay, hindi naman magagawa ito kung wala din yung pakikiisa ng ating mga constituents. Kap? Tama po. Kaya, ayan, napakaganda ng ating naging talakayan po ngayon. Medyo kulang lang talaga yung ating oras din, Kap. Opo, sige Pero po. sa mga Opo susunod lang po. po na mga pagkakataon, ano pa man yung development sa inyong barangay, lalo na siguro pag nagbukas na itong turismo natin, Opo. ay muling maimbita natin si Kap dito para ilatag kung ano naman yung kailang magagandang mga proyekto regarding naman sa mga improvement. Siguro tapos na yung mga ongoing projects ninyo at yun naman sa turismo, yan ang ating paghahandaan naman dito Opo. sa ating Barangay Pinggan na one of the tourist destination ng ating mga kababayan lokal man at yung iba po ay minsan po may mga foreigner na rin nakakarating dyan sa area na yan. Ayan. At Kap, mayroon ka po bang mensahe sa ating mga kabarangay, especially sa inyong barangay, sa inyong mga kasamahan at sa lahat ng ating mga tagapanood? Unang-una po ay lalo tikit po ngayon sa sa amin sa barangay yung mga tao na matitigas ang ulo, dapat sana ay konting kayo. Yung makisama naman kayo dahil hirap na rin kami sa pagsasabay, lalo tikit sa mga walang face mask. Talagang kami mismo sa barangay ay hindi na namin alam ang gagawin namin. Kaya ako po ay nakikiusap sa inyo, pakisamahan na lang po tayo. Mag-ingat po tayo, ayaw po natin tayo ay magkameron ng sakit. Ang mensahe ko pa po sa mga kasamahan ko po, sana po ay pag-ibayuhin pa natin ang ating magsikap po tayo para mapaganda pa po muli natin ang ating barangay para sa ating mga mamamayan. Sana po ay magsama-sama tayo para wala yung samaan ng loob. Trabaho lang po ito sa barangay. Kaya nga po tayo po ay ako po ay nagpapasalamat sa inyo
Lalo tikit doon sa mga guro din na talagang nakikisa sa amin sa sanggunian, yung aking mga kasama ng mga kagawad, treasurer, secretary, BNS, lahat na po ay kayo po ay aming binabati ng sana po ay magtulungan po tayo. Lalo tikit ay ngayong pandemic, dapat nagkakaisa po tayo. Pili mo mati? Binabati ko po yung aking kapatid na nasa Paris, si Emma Apostol, ganoon din po sa aking kapatid na nasa New Zealand. Ganoon din po sa aking mga anak na nasa barko ngayon, 3. Sana ay ingat lang kayo palagi. Ayun lang po at maraming salamat. Ayan, at maraming salamat, Kap, Okay. Ayan, hindi po natin nabanggit pala, ang Barangay Pinggan ay isa po sa top 10 doon sa na-awardan ng DILG Gasan, dahil sa napakaagap na compliance nila Salamat po. doon sa mga hinihingi ng ating kagawaran ng DILG. Congratulations, Kap, at sa inyo Okay po. mga Thank you kabarangay. At basa muna tayo bago tuluyan tayo magtapos sa ating palatuntunan. Basahin muna natin itong mga pagbati ngayon. Hello to Ana Risa Saludo Solo, Ernie Ricalde Rodriguez watching from Caloocan, Ronald Piña Verde. Kubot man din ang tawag yan. Kubot daw. Oo. Iya Seco, ayan. At sino pa ere? Si RM Tribor, Rob Narito, si Rosaline De Villena, proud BHW ng Barangay Pinggan, nanonood. Thank you, DJ. Ayan, at sa inyong family. At totoo po, DJ, nakakasama po talaga ng loob. Alin, yung mga pasaway, nakakasama ng loob. Yung sa baboy, oo, nakakasama ng loob. Oh. Naintindihan natin yung ating mga kababayan na aplikado ng ISF. Rosalia Ravino, magandang hapon po sa inyo. Ayan, at tungkol sa ISF, ayan, at ang paghahanda nga po ay ginagawa ng ating mga opisyal, gaya po na nabanggit ni Kapitan, ay sabi nga niya, nakikiusap siya na magkaisa. Ano po, ang bawat isa sa laban na ito, laban naman sa ASF. At sa lahat din po na ating mga kababayan nanonood sa ating mga partner Facebook page, sa Marinduque Netizen, sa Proud to be Marinduqueño, at sa iba't iba pa mga Facebook page, dito sa ating lalawigan, sa Marinduque ngayon, sa Gwapong Marinduqueño, and of course sa ating community, sa Marinduque News Community, ayan, at sa ating mga admin dyan, at moderator, magandang hapon po. At sa lahat ng ating tagapanood sa Lucky 7 Channel 3, magandang hapon. At sa ating mga kabarangay, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating mga kababayan sa ibayong dagat na nanonood, dyan sa Amerika, sa Canada, sa Europa, sa bahagi ng Australia, mga kababayan natin sa Middle East, at dito sa Southeast Asia, magandang hapon po. At muli po, nagpapasalamat po tayo sa isa naman pong pagkatanghal ng ating palatuntunan. Ang bilis lang ng oras, 1 oras na pala tayo mahigit sa ating programa. Ayan, at maraming salamat din po sa lahat ng ating mga kababayan nagsipag-share, nagsipag-like ng ating programa ngayong hapong ito. Binabati rin natin syempre ang ating mga kasamahan sa DILG, yung mga taga-suporta po natin sa mga liga ng barangay sa Gasan, liga ng barangay sa Buwak, at ibang mga liga ng barangay dito sa buong lalawigan ng Marinduque. At sa presidente ng liga ng mga barangay kay Kapitan James Martilim. Ayan, muli po tayo po ay nagpapasalamat sa isa na pong edisyon ng ating palatuntunan. Maraming salamat din po sa ating mga kasama sa Marinduque News Network. Mamaya wag po niyong kaliligtaan, balitaan sa sentro ng Pilipinas, alas 4 hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Yung ating balitaan sa sentro ng Pilipinas, mga local news po natin, regional news at mga sariwang mga balita na may kinalaman sa ating lalawigan. Muli sa pangalan po ng bumubuo ng Marinduque News Network, sa pangalan din ng ating managing kasama, kay Kapitan Danny Apostol, kay Sek, kay Tres, kay Ginang, pangalan ni Ma'am? Oo. Lorna Machete, ganon din po kay sa Apostol. Si pala ang may bahay ni Kapitan. Oo, at ganon din sa lahat po ng kagawaran ng Barangay Pinggan. Maraming salamat po sa ating program director si Mark Cesar Ola,
Ganon din si Santino Latorena, ang ating Assistant Director, tumatay din ngayon technical. Kay Maki Nardo sa ating research person at ganon din sa ating Provincial Information Officer, kay Sir Romeo Mataak Jr. Muli po tayo nagpapasalamat at sa Friday, muli po tayo magsama-sama sa panibagong edisyon ng ating palatuntunan. Ito po ang programa may kinalaman sa ating mga programa sa barangay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong pong kabarangay ka Adrian Rosales, dito lamang sa Action Barangay. Isang ligtas na araw, ingat po tayo, mabuhay po kayong lahat. Sisiyasatin ang mga problema sa barangay. Aaksyonan ang hinaing ng mga mamamayan. Hiringgin ang tinig ng mga nasa laylayan at bibigyang pugay ang mga programang nakatutulong sa bayan. Samahan si Ka Adrian, ang inyong action man, tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 2 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Aksyon! Barangay!